Isang lihim na kasal, isang malupit na kasunduan. Huwag mong kalilimutan, isa ka lang katulong dito. Ang boses ni Imelda ay tila laso na sumasakal sa leeg ni Tala habang pinagmamasdan niya ang asawang si Datu na hindi siya makita. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang boses, ang kanyang dangal, at ang kanyang puso, para lamang itapon sa basura sa sandaling dumilat ang mga mata ni Datu. Paano kung ang bituin na iyong inalagaan ay siya ring magpapadilim sa iyong mundo? Ito ang kwento ng pag-ibig na ipinagdamot at ng tinig na hindi na muling mananatiling tahimik. Mabuti na lang, ikaw ang kasama ko sa dilim na ito, Cheska. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung ang babaeng iyon ang mag-aalaga sa akin. Iyong katulong na si Tala, siguro, mas pipiliin ko na lang mabulag habang buhay kaysa mahawakan ng maruruming kamay ng babaeng iyon. Ang bawat salita ni Datu Sebastian ay tila mga punyal na bumaon sa dibdib ni Tala. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng marangyang silid, maingat na hinihipan ang mainit na lugaw na nasa kanyang mga kamay. Sa loob ng silid na binalot ng kadiliman dahil sa kondisyon ng mga mata ni Datu, tanging ang mabigat na hininga ng lalaki ang maririnig. Hawak ni Tala ang kutsara. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga palad na namumula dahil sa maghapong paglalaba at paglilinis ng mansyon. Siya ang asawa, ang babaeng nangako sa harap ng altar na sasamahan ang lalaking ito sa hirap at ginhawa. Ngunit sa silid na ito, siya ay isang anino lamang. Isang multo na walang boses. Dahan-dahang dinala ni Tala ang kutsara sa mga labi ni Datu. Nadama niya ang bahagyang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na, Datu, ako ito. Ako ang asawa mo na gabi-gabing nagpupuyat para bantayan ka. Ngunit ang alaala ng kontratang sa pilitang ipinalunok sa kanya ni Doña Imelda ay tila isang busal na pumipigil sa kanyang boses. Naramdaman ni Datu ang dampi ng kutsara at dahan-dahang kumain. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi o mga lalaki. Isang inang ngiting kailanman ay hindi niya ibinigay kay Tala simula nang mawala ang kanyang paningin. Ang sarap talaga ng luto mo, Cheska. Amoy pa lang, alam ko nang galing sa pagmamahal mo. You are so different from that maid. Si Tala, amoy usok at amoy hirap. I can't believe my mother hired her. Isang butil ng luha ang kumawala sa mga mata ni Tala at pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit agad niya itong pinahid gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi niya hinayaang makagawa ng anumang tunog ang kanyang paghikbi. Pinanood niya ang asawa, ang lalaking minamahal niya ng higit pa sa kanyang buhay habang pinupuri nito ang babaeng magnanakaw ng kanyang pagkatao. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa likuran ni Doña Imelda na nakatayo doon na tila isang reynang puno ng puot. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila ba isang babala. Datu anak, kailangan na nating magpahinga. Cheska, iwan mo na muna ang asawa mo. Wika ni Doña Imelda sa tonong puno ng kaplastikan. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatitig ng matalas kay Tala ay nag-aapoy sa banta. Yumuko si Tala, inilapag ang mangkok sa mesa na hindi gumagawa ng anumang ingay. Akma siyang tatayo nang biglang hawakan ni Datu ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng asawa ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Tala. Sa isang sandali, umasa siyang makikilala siya nito sa pamamagitan ng haplos. Good night, Cheska. I love you. Bulong ni Datu. Binitawan ni Tala ang kamay ng asawa nang maramdaman niya ang marahas na paghila ni Doña Imelda sa kanyang braso. Kinaladkad siya ng matanda palabas ng silid hanggang sa marating nila ang madilim na bahagi ng pasilyo. Doon, walang pasabing itinulak ni Imelda si Tala sa pader. Huwag mong kalilimutan ang lugar mo, Tala. Asik ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong. Ikaw ang katulong
Ikaw ang tagapunas ng dumi. At kapag gumaling ang mga mata ng anak ko, aalis ka rito na parang basura na itinapon sa kalsada. Huwag mong susubukang sabihin sa kanya ang totoo, kundi sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ang pamilya mo sa probinsya. Nanatiling nakayuko si Tala. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang emosyon. Opo, Doña Imelda. Mabuti. Ngayon pumunta ka sa kusina at tapusin mo ang lahat ng hugasin at siguraduhin mong hindi ka makikita ni Cheska kapag dumating siya mamaya. Ayaw kong madungisan ang gabi ng anak ko dahil sa hitsura mo. Habang naglalakad patungo sa madilim na kusina, tiningnan ni Tala ang kanyang refleksyon sa bintanang natatamaan ng ulan. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang masayahing Tala na nakilala sa Langchay. Siya ay isa ng anino ng pait at sakripisyo. Bumalik sa kanyang pandinig ang boses ni Datu. Nakakadiri ang amoy ng hirap. Hinawakan ni Tala ang kanyang tiyan na bahagya pa lamang bumubukol sa ilalim ng kanyang kupas na uniforme. Isang lihim na hindi pa alam ng kahit na sino. Isang lihim na sa gitna ng lahat ng sakit ay nagbibigay sa kanya ng dahilan upang huminga. Paano niya protektahan ang batang ito sa isang bahay na puno ng mga lobo? Paano siya mabubuhay sa isang mundo kung saan ang kanyang sariling asawa ay itinuturing siyang isang dumi sa kanyang sapatos? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang puso bago ito tuluyang maging bato? Napatigil si Tala nang marinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa silid ni Datu. Isang sigaw ng takot. Hindi siya nag-atubili, binitawan niya ang basahan at tumakbo pabalik. Ngunit sa pintuan pa lang, nakita na niya si Cheska na pumasok, suot ang pabango na laging pinupuri ni Datu. Datu, nandito na ako. Huwag kang matakot. I'm here. Wika ni Cheska habang niyayakap ang lalaki. Tumalikod si Tala. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong maliliit na karayom. Ngunit sa kanyang pag-alis, napansin niya ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Cheska. Isang maliit na bote ng gamot na may label na hindi pamilyar. Isang gamot na hindi kasama sa inireseta ng doktor para sa mga mata ni Datu. Bakit itinatago ni Cheska ang gamot na ito? At ano ang tunay na dahilan kung bakit hindi pa rin bumabalik ang paningin ng kanyang asawa? Ang bango ng mga bulaklak na dinala mo, Cheska. Pakiramdam ko, nasa isang hardin ako at malayo sa sakit na nararamdaman ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala habang pinapanood ang asawa niyang si Datu na dahan-dahang hinahaplos ang mga talulot ng puting sampagita. Ang mga bulaklak na yon ay pinitas ni Tala sa gitna ng madaling araw, habang ang hamog ay nanunuot pa sa kanyang balat at ang mga tinik ay bumabaon sa kanyang mga daliri. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang asawa, ang mga bulaklak na yon ay naging pag-aari na ni Cheska. Nakatayo ang babaeng yon sa tabi ng kama ni Datu, suot ang isang mamahaling seda na damit, habang si Tala ay nananatiling nakatago sa anino ng malaking aparador. Hawak ang basahan at timba ng tubig. Siyempre naman, Datu, I woke up early just to pick these for you. I know how much you love the scent of fresh jasmine. Wika ni Cheska sa malambing na boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng mapang-uyam kay Tala. Lumapit si Cheska kay Tala nang mapansin niyang tinitingnan nito ang bote ng gamot na itinago niya kagabi. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang abala si Datu sa pag-amoy ng mga bulaklak, bumulong si Cheska sa pandinig ni Tala. Huwag kang masyadong matalino, Tala. Baka hindi mo magustuhan ang susunod na mangyayari kapag nakialam ka sa mga gamot ni Datu. Remember, you're just a nobody here. Isang dumi na madaling punasan at itapon. Hindi sumagot si Tala. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang bawat salita ni Cheska
ay tila isang latay na nag-iiwan ng sugat sa kanyang dangal. Gusto niyang bawiin ang kanyang mga bulaklak. Gusto niyang sabihin kay Datu na siya ang nagpuyat para sa bango na tinatamasa nito. Ngunit ang takot para sa kanyang pamilya at ang bigat ng kanyang sinumpaang pangako ay mas matimbang. Nang dumating ang oras ng tanghalian, inutusan ni Doña Imelda si Tala na magdala ng mainit na sabaw sa silid ni Datu. Ang sabaw ay umuusok pa. Puno ng mga sustansyang kailangan ng lalaki para sa kanyang paggaling. Maingat na naglakad si Tala. Ang kanyang bawat hakbang ay tila ba naglalakad sa ibabaw ng mga pako. Sa loob ng silid, nakaupo si Datu sa kanyang silya habang si Cheska ay abalang nagbabasa ng isang magazine sa tabi nito. Datu, narito na ang pagkain mo, bulong ni Tala sa mahinang boses, sapat lamang upang marinig ng lalaki. Ilapag mo na lang dyan, katulong, malamig na sagot ni Datu. Ang tawag na yon, katulong, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Habang inilalapit ni Tala ang tray sa mesa, biglang tumayo si Cheska at humarang sa kanyang dinadaanan. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinalisod ni Cheska ang kanyang paa sa paanan ni Tala. Nawalan ng balanse ang buntis na babae. Ang tray ay tumagilid at ang mainit na sabaw ay humampas sa dibdib at mga bisig ni Tala bago ito bumagsak sa sahig. Ang init ay tila nanunuot sa kanyang laman, ngunit hindi sumigaw si Tala. Ang tanging narinig sa silid ay ang tunay na tunog ng pagkabasag ng porselana na kumalat sa buong sahig. Napahawak si Tala sa kanyang tiyan. Iniisip ang kaligtasan ng kanyang anak bago ang sariling hapdi. Aray my God, Tala, ang duling mo talaga. Sigaw ni Cheska, bagaman hindi naman siya natalsikan ng sabaw. Agad siyang lumapit kay Datu at humawak sa braso nito na tila ba siya ang biktima. Datu, muntik na akong mapaso. Itong katulong mo napaka-clumsy. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Dahil sa gulat at galit, napatayo si Datu kahit na wala siyang makita. Ang kanyang mukha ay namula sa puot. Wala ka nangang silbi, mapanganib ka pa sa loob ng bahay na ito. Hindi mo ba alam na buntis si Cheska at kailangan niya ng pag-iingat? Napatigil ang mundo ni Tala sa narinig. Buntis si Cheska? Tumingin siya sa tiyan ni Cheska na patag, at pagkatapos ay sa sarili niyang tiyan na itinatago niya sa ilalim ng malaking uniforme. Ang kasinungalingan ni Cheska ay umabot na sa antas na hindi niya inakala. Datu, hindi ko po sinasadya. Garalgal na mungkahi ni Tala, habang ang kanyang balat sa bisig ay nagsisimula ng mamula at magtubig dahil sa paso. Shut up! I don't want to hear your excuses. Sigaw ni Datu, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Lumabas ka! Ngayon din! At huwag kang kakain hanggat hindi mo nalilinis ang bawat patak ng sabaw na ito sa sahig. You are a disgrace to this household. Lumingon si Tala kay Cheska at nakita niya ang isang mapait at mapaglarong ngiti sa mga labi nito habang nakasandal sa dibdib ni Datu. Ang babaeng mahal niya, ang lalaking asawa niya, ay mas piniling protektahan ng isang huwad kaysa sa totoong nagmamahal sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Tala sa gitna ng mga basag na porselana, tinitiis ang hapdi ng kanyang mga bisig at ang kirot sa kanyang puso. Sinimulan niyang pulutin ang mga piraso ng pinggan gamit ang kanyang mga kamay. Bawat piraso ay tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay na unti-unti nang nadudurog. Habang nagpupunas siya ng sahig, isang patak ng luha ang humalo sa natapon na sabaw. Ang bango ng sampagwita sa silid ay tila naging amoy ng dugo at pait. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman ni Tala ang isang mahinang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nang matapos niyang linisin ang lahat, tumayo si Tala at lumingon muli sa asawa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pait.
na hindi na kayang ikubli. Sana Datu, kapag dumilat ang mga mata mo, hindi ka mabulag ng pagsisisi. Hindi sumagot si Datu, ngunit pansamantala siyang napatigil. Tila may kung anong pamilyar sa tono ng boses ni Tala na gumising sa kanyang gunita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling humalik si Cheska sa kanyang pisngi. Muling ibinalot ang lalaki sa isang masarap ngunit mapanganib na kasinungalingan. Paglabas ni Tala sa silid, nakasalubong niya si Doña Imelda na nakasandal sa pader, hawak ang isang gunting. Masyado ka pang maingay, Tala. Wika ng matanda habang pinuputol ang isa sa mga bulaklak na pinitas ni Tala. Baka gusto mong bawasan ko rin ang dila mo para tuluyan ka ng tumahimik. Ngunit hindi alam ni Imelda, sa bawat hapdi at bawat luhang dumadaloy, ang Ngoy Sao Boy Som ay unti-unti nang nagtitipon ng lakas upang sumiklab. Isang lihim na dokumento ang nakita ni Tala sa ilalim ng higaan ni Cheska nang siya ay naglilinis kanina. Isang dokumentong magbabago sa lahat. Magnanakaw. Isang hamak na magnanakaw ang itinago natin sa loob ng pamamahay na ito. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Tala na nanginginig habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang butones na kinuha niya mula sa polo ni Datu. Balak sana niyang itahi ito para sa asawa bago ang nakatakdang operasyon nito bukas, ngunit ang simpleng gawaing iyon ay napalitan ng isang malaking kapiyansahan. Sa harap niya, hawak ni Cheska ang isang maliit na kulay asul na pilus na kahon. Nang buksan ito, kumislap ang isang brilyanteng kwintas, ang heirloom ng pamilya Sebastian na sinasabing nawawala mula pa kaninang umaga. I can't believe it, Tala. We trusted you. Wika ni Cheska. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng lungkot at pagkabigla. Nahanap namin ito sa loob ng lumamong baul sa ilalim ng kama mo. How could you do this to Datu? Alam mo namang ito ang paboritong kwintas ng namayapang lola niya. Napaatras si Tala. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa kwintas at sa mukha ni Doña Imelda na tila nagdiriwang sa tagumpay. Hindi ko po alam kung paano napunta yan doon. Hindi ko magagawang magnakaw, lalo na sa inyo. Datu. Nakatayo si Datu sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay balot pa rin ng puting benda. Ang kanyang mukha ay matigas. Tila isang ribulto na walang emosyon. Ang bawat salita ng pagtatanggol ni Tala ay tila hindi umaabot sa kanyang pandinig. Sa halip, ang naririnig lamang niya ay ang mga bulong ng kanyang ina at ang mga hagulgol ni Cheska. Datu, anak, ito na ang sinasabi ko sa iyo. Pagpapatuloy ni Imelda habang lumalapit sa kanyang anak at hinahaplos ang balikat nito. Ang mga taong galing sa putik, kahit anong linis mo, babalik at babalik pa rin sa dumi. She tried to steal our legacy. Baka pati ang mga gamot mo ay ninanakaw na rin niya para ibenta. Hindi totoo yan, sigaw ni Tala. Sa unang pagkakataon ay naglakas loob siyang itaas ang kanyang boses. Datu, maniwala ka sa akin. Gabi-gabi akong nagdarasal para sa'yo. Lahat ng paghihirap ko, ginagawa ko dahil mahal kita. Hindi ko kailangan ng kahit anong hiyas. Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Cheska. You're just a maid with a golden ambition, Tala. Ang kapal ng mukha mong sabihin ang salitang mahal kay Datu pagkatapos mo siyang nakawan sa gitna ng kanyang pagkabulag. Dahan-dahang humakbang si Datu patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses ni Tala. Ang tunog ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay tila bahudyat ng isang hatol. Huminto siya ilang pulgada lamang ang layo mula sa babaeng asawa niya, ngunit ang distansya ng kanilang mga puso ay tila abot langit na. Enough, malamig na wika ni Datu. Tala, I thought you were different. Kahit na sinasabi ng lahat na isa ka lang katulong, naramdaman ko ang pag-aalaga mo gabi-gabi. O baka pati ang pag-aalaga na yon ay isang disguise lang
Para makuha mo ang tiwala ko at manakawan ako? Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang botones na hawak niya ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Datu, hindi iyon totoo. Ako ang… Stop! Putol ni Datu sa kanya. I don't want to hear another word from you. I don't want a criminal staying in this house, especially not before my surgery. Nakakasuka na isipin na ang mga kamay na magnanakaw ang humahawak sa akin. Hinarap ni Datu ang kanyang ina. Mom, get her out of here. Ayaw ko na siyang makita o marinig pa. I want her gone before the sun rises tomorrow. Parang gumuho ang mundo ni Tala. Ang kanyang tuhod ay nanghina at sa isang sandali, tila gusto niyang bumigay at humagulgol sa sahig. Ngunit naramdaman niya ang isang mahinang sipa sa kanyang tiyan, ang kanyang anak na tila nakikiramay sa kanyang pait. Hindi, kailangang maging matatag ako para sa'yo, bulong niya sa sarili. Lumalapit ang dalawang gwardiya ng mansyon at marahas na hinawakan si Tala sa kanyang mga braso. Habang hinihila siya palabas, nakita niya ang matagumpay na sulyap ni Cheska na tila nagsasabing, I won. Dinala si Tala sa likurang bahagi ng mansyon sa kanyang maliit at madilim na silid. Doon, nahanap niya si Doña Imelda na naghihintay na sa kanya. Hawak ang isang pirasong papel, ang kontratang nilagdaan niya noon. Ito ang huling pagkakataon mo, Tala. Wika ni Imelda habang pinupunit ang kontrata sa harap ng kanyang mukha. Makaalis ka na rito bago pa ako tumawag ng pulis. Isang salita mo lang tungkol sa pagiging asawa mo kay Datu. At sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang mabubulok sa hirap, kundi ang lahat ng mahal mo sa buhay. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Asawa ako ng anak niyo. Dinadala ko ang apo niyo. Tiningnan ni Imelda ang tiyan ni Tala nang may pandidiri. Apo? Isang batang may dugo ng isang hamak na katulong? Hindi iyan kailangan ng pamilya Sebastian. Ang kailangan ni Datu ay isang asawang tulad ni Cheska. Mayaman, makapangyarihan, at kayang magdala ng karangalan sa aming pangalan. Itinulak ni Imelda ang isang maliit na bag patungo kay Tala. Lahat ng gamit mo ay niyan na. Umalis ka na habang maaga pa, bago ko pa maisip na ipakulong ka talaga. Lumabas si Tala sa mansyon, bit-bit ang kanyang kaunting gamit at ang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Ang langit ay nagsisimula ng magdilim at ang hangin ay naging malamig. Hudyat ng isang paparating na bagyo. Tumingala siya sa bintana ng silid ni Datu. Ang silid kung saan siya naging anino sa loob ng maraming buwan. Sa loob ng silid na yon, nakita niya ang silhouette ni Datu at Cheska na magkayakap. Hindi alam ni Datu na ang babaeng kayakap niya ang tunay na magnanakaw ng kanyang kaligayahan. Habang naglalakad si Tala palayo, isang katanungan ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. Paano siya mabubuhay sa gitna ng bintana ng kawalan? At kung bukas ay muling makakakita ang kanyang asawa, sino ang unang mukha na kanyang hahanapin sa gitna ng dilim? Hindi napansin ni Tala na may isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan at ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa loob nito ay hindi puno ng puot, kundi ng isang misteryosong plano. Isang plano na magiging simula ng kanyang muling pagkabuhay. Ikaw ba yan, Cheska? Ikaw ba ang liwanag na matagal ko nang hinahanap sa gitna ng dilim? Ang boses ni Datu ay puno ng panginginig habang dahan-dahang tinatanggal ng doktor ang huling layer ng puting benda sa kanyang mga mata. Sa loob ng pribadong silid ng ospital, ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Nakatayo si Cheska sa tapat ng kama, suot ang isang mamahaling puting damit na tila isang anghel, habang si Doña Imelda ay nakangiti ng matagumpay sa gilid. Sa kabilang panig ng makapal na salamin ng pinto, nakatayo si Tala. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa malamig na bubog. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang itulak ang pinto at sabihing, "Datu, ako ang narito. Ako ang nagbantay sa'yo." Ngunit dalawang malalaking gwardiya ang nakahawak sa kanyang mga braso, hinihila siya palayo ayon sa utos ni Doña Imelda. Dahan-dahang idinilat ni Datu ang kanyang mga mata. Ang unang imahe na nabuo sa kanyang paningin ay ang malabong figura ni Cheska na unti-unting naging malinaw. Ang liwanag ng silid ay tila sumasakit sa kanyang mga mata, ngunit ang kagalakan sa kanyang puso ay mas matindi. Nakita niya ang kagandahan ni Cheska, ang mapanlinlang ng ngiti nito na inakala niyang siya ring nagbigay sa kanya ng kalinga sa loob ng maraming buwan. "Yes, Datu. It's me. I'm here and I will never leave you again." Malambing na sagot ni Cheska habang hinahawakan ang mga kamay ni Datu. Sa labas ng silid ang puso ni Tala ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat tawa ni Datu sa loob ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang kaluluwa. Ang huling sulyap niya sa kanyang asawa ay ang imahe nito na nakatingin ng may buong pagmamahal kay Cheska, isang pagmamahal na sa kanya sana nakalaan. "Ilabas niyo na ang basurang iyan." Ang pabulong ngunit matalim na utos ni Doña Imelda sa mga gwardiya ay narinig ni Tala bago siya tuluyang kinaladkad patungo sa exit ng ospital. Inihagis si Tala sa labas ng gusali, sa gitna ng malakas na hagupit ng bagyong humahagupit sa Maynila. Ang hangin ay tila galit na galit, at ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, na tila ba nakikiramay sa kanyang pait. Ang tunog ng ulan na tumatama sa semento ay tila ba ang tanging awit na natitira para sa kanya. "Datu! Datu! Pakinggan mo ako." Sigaw ni Tala, ngunit ang kanyang boses ay agad nilamon ng malakas na hangin. Nakaluhod siya sa basang kalsada, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa putik. Ang kanyang kaunting gamit na nasa loob ng isang plastic bag ay nagkalat na sa paligid. Biglang naramdaman ni Tala ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Isang kirot na hindi katulad ng anumang sakit na naramdaman niya noon. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at takot. "Anak, huwag ngayon. Please baby, huwag kang bibitiw." Bulong niya sa gitna ng kanyang paghikbi. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging jelly. Ang bawat paghinga niya ay tila ba may sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang isang liwanag mula sa bintana ng silid ni Datu sa itaas ng ospital. Ang anino ng 2 taong magkayakap ay tila isang mantsa sa kanyang paningin. Isang mainit na likido ang naramdaman ni Tala na dumadaloy sa kanyang mga hita, humahalo sa malamig na tubig ng ulan na nasa kalsada. Ang kulay pula na dahan-dahang kumakalat sa semento ay naging huling kulay na nakita niya bago nagdilim ang lahat. Ang hapdi ng pagkakaalis ng kanyang dangal, ang sakit ng pagtataksil ng asawa, at ang takot sa pagkawala ng kanyang anak ay nagsama-sama upang dambahin ang kanyang malay. "Tala, Tala." Isang boses ng isang matanda ang tila tumatawag sa kanya mula sa malayo, ngunit ang kanyang diwa ay unti-unti nang lumulubog sa isang malalim na balon ng kawalan. Ang huling naramdaman niya ay ang malamig na semento at ang bango ng sampagitan na tila nagpapaalam na sa kanya. Sa loob ng ospital, masayang nagdiriwang si Datu. Hindi alam na sa labas, ang babaeng tunay na nagligtas sa kanya ay nakahandusay sa gitna ng bagyo, dugu-duguan at mag-isa. Ang Ngoy Sauboy Som ay tila tuluyan nang namatay sa gitna ng unos. Hanggang kailan mananatiling bulag ang isang tao sa katotohanang nasa harap na niya? At kung ang isang bituin ay mamatay sa dilim, may pag-asa pa bang muli itong sumikat sa bukang liwayway? Ang katahimikan sa paligid ni Tala ay nabasag lamang ng tunog ng isang sasakyan na huminto sa kanyang tapat, at ang pagbukas ng pinto na tila ba isang hudyat ng bagong yugto, o marahil ay ang katapusan ng lahat.
Ang pinakamabigat na pasan ay hindi ang katawan, kundi ang alaala ng isang buhay na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong huminga. Nanatiling nakatingin si Tala sa malawak at payapang dagat ng kinalakihang nayon. 2 taon na ang nakalilipas, ngunit ang lamig ng gabi ng bagyong iyon ay tila bumaon na sa kanyang mga buto. Sa tuwing humahampas ang mga alon sa pampang, tila naririnig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol na kailanman ay hindi niya nayakap. Nakatayo siya doon, ang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na piraso ng puting tela, ang tanging alaala ng isang pangarap na pumanaw bago pa man magsimula. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dagat, Tala. Ang tubig ay nagbibigay ng buhay, ngunit kaya rin nitong ilubog ang mga pusong ayaw ng lumaban. Ang boses ni Lolo Ben ay marahan, ngunit puno ng awtoridad mula sa kanyang likuran. Ang matandang lalaki na may mga mata na tila nakasaksi na sa lahat ng pait ng mundo ay siyang pumulot sa kanya mula sa putikan ng Maynila. Si Lolo Ben ay hindi lamang isang simpleng mangingisda. Siya ay isang tanyag na kompositor noon na piniling talikuran ang kinang ng lungsod. Nakita niya kay Tala ang isang hiyas na binalot ng dumi at pait, isang tinig na may kakayahang magpagaling o magwasak. Humarap si Tala sa matanda. Ang kanyang mga mata ay wala na ang kinang ng pagkakataon. Pinalitan na ito ng isang madilim at malalim na determinasyon. Lolo, paano ko gagawing musika ang isang pusong durog na? Pakiramdam ko, bawat nota ay tila isang tinik na bumabara sa aking lalamunan. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kanyang balikat. Iyon ang iyong sikreto, anak. Ang pinakamagandang awitin ay hindi nagmumula sa ligaya, kundi sa mga sugat na natutong umawit sa gitna ng hapdi. Ang boses mo ay hindi lamang isang tunog, ito ay isang sandata. Huwag kang kumanta para sa kanila. Kumanta ka para sa anak mo. Kumanta ka para sa dangal mong ninakaw. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang malupit na pagsasanay. Sa ilalim ng gabay ni Lolo Ben, natutunan ni Tala na paamuhin ang kanyang galit at gawin itong enerhiya sa bawat paghinga. May mga gabi na ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong dalampasigan, tila ba nakikipagpaligsan sa dagundong ng kulog. Ang kanyang tinig ay hindi na ang mahinang bulong ng mga isang katulong, kundi ang makapangyarihang awit ng isang babaeng muling nabuhay. Astra, ang wika ni Lolo Ben isang gabi habang iniabot sa kanya ang isang maskarang gawa sa pilak. Mula sa sandaling ito, patay na si Tala. Ikaw na si Astra, isang bituin na laging nakatingin mula sa itaas, malayo sa mga kamay na nagnanais na dungisan ka muli. Ang mukha mo ay mananatiling misteryo, ngunit ang boses mo ang magsisilbing hukom sa kanilang mga kasalanan. Tinanggap ni Tala ang maskara. Ang malamig na metal ay tila naging bahagi na ng kanyang balat. Sa salamin, nakita niya ang isang estranghero. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang tingin ay matalim, at ang bawat kilos niya ay puno ng isang mapanganib na ganda. Ginamit niya ang lahat ng sakit upang itayo ang kuta ng kanyang pagkatao. Samantala, sa naglalakihang gusali ng Luzon Eco sa Maynila, ang lahat ay abala para sa isang malaking anibersaryo. Sa mga naglalakihang screen makikita ang nakangiting mukha ni Cheska Sebastian, ang itinuturing na reyna ng kumpanya. Sa tabi niya ay si Datu na ngayon ay ganap ng nakakakita. Ngunit sa likod ng mga mamahaling suit at matagumpay na ngiti ni Datu, may isang bahagi ng kanyang puso na laging naghahanap ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bango ng sampagita at isang malungkot na himig na tila nagmumulto sa kanyang pagtulog. Are you ready, Astra? Ang tanong ni Lolo Ben habang sila ay nakatayo sa harap ng pintuan ng malaking auditorium ng Luzon Eco. Huminga ng malalim si Astra. Ang pilak na maskara ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila ba isang hudyat ng nalalapit na paghuhukom.
Walang sino man sa mga naglalakad sa paligid ang nakakilala sa kanya. Para sa kanila, siya ay isang bagong sensasyon, isang misteryosong diva na kinuha mula sa kung saan. Nang magsimula ang palabas, dahan-dahang umakyat si Astra sa entablado. Ang katahimikan ay bumalot sa buong auditorium. Sa VIP section, nakaupo si Datu kasama ang kanyang ina at si Cheska. Nang magsimulang tumugtog ang piano, isang pamilyar na lungkot ang tila dumaan sa hangin. At pagkatapos, kumanta si Astra. Ang bawat salita ay tila isang haplos na may kasamang kurot. Ang kanyang tinig ay lumipad sa bawat sulok ng silid, pumasok sa mga tenga ng mga taong naroroon at tumagos hanggang sa kanilang mga kaluluwa. Ang kanta ay tungkol sa isang ibon na pinutulan ng pakpak ngunit natutong lumipad sa gitna ng apoy. Napahawak si Datu sa kanyang upuan. Ang boses na yon, ang bawat tono at bawat bugso ng damdamin ay tila bumubuhay sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang ibinaon. Tumingin siya sa entablado, pilit na inaaninag ang mukha sa likod ng maskara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang pakiramdam na 2 taon na niyang hindi nararamdaman. Si Cheska naman ay tila naging si statwa sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig at ang kanyang paghinga ay bumilis. Kilala niya ang boses na yon. Hindi niya maaaring makalimutan ang boses na gabi-gabi niyang pilit na ginagaya, ngunit kailanman ay hindi niya nakuha ang kaluluwa nito. Matapos ang huling nota, nanatiling tahimik ang lahat bago sumabog ang isang masigabong palakpakan. Ngunit hindi gumalaw si Astra. Tinitigan niya si Datu mula sa itaas ng entablado. Ang mga mata sa likod ng maskara ay puno ng nag-aapoy na pait. Ang awit na ito, ang simula ni Astra sa isang malamig at makapangyarihang boses sa mikropono, ay alay ko sa isang lalaking naging bulag, hindi dahil sa karamdaman, kundi dahil mas pinili niyang makinig sa tamis ng kasinungalingan kaysa sa pait ng katotohanan. Ang auditorium ay muling binalot ng katahimikan. Napanganga si Doña Imelda habang si Datu ay dahan-dahang tumayo. Tila ba hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa patungo sa entablado. "Who are you?" Ang mahinang tanong ni Datu, na bagaman walang mikropono, ay tila narinig ng lahat sa gitna ng tensyon. Ngumiti si Astra sa likod ng kanyang maskara, isang ngiti na hindi nakita ng sinuman, ngunit naramdaman ng lahat. "Ako ang iyong nakaraan, na pilit mong kinalimutan, Datu. At narito ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw niyo sa akin." Hindi mo ako kilala, Datu, dahil ang babaeng nakilala mo noon ay matagal mo nang pinatay sa gitna ng ulan. Ang boses ni Astra ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pasilyo ng backstage, dahilan upang mapatigil si Datu Sebastian sa kanyang paghakbang. Nakatayo ang misteryosong diva sa tapat ng malaking salamin ng kanyang dressing room. Suot ang isang itim na gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tila ba bawat diamante sa kanyang damit ay luha na naging bato. Dahan-dahang lumingon si Datu. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kadiliman ngayon, ay malinaw na nakatingin sa figura ng babaeng nasa kanyang harap. Ngunit ang pilak na maskara ni Astra ay nananatiling hadlang sa katotohanan. "I don't believe you," bulong ni Datu. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at pag-asa. Ang boses na yon, hindi ko maaaring magkamali. It's the same voice that kept me sane for months. Ang boses na gabi-gabing kumakanta sa akin sa dilim. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Astra. Inayos niya ang mahabang itim na guwantes sa kanyang mga kamay. Ang bawat galaw niya ay puno ng kalkuladong grasya. "You are mistaken, Mr. Sebastian. Baka masyado ka lang nadadala ng emosyon dahil sa tagumpay ng kumpanya mo. I am Astra, an artist under a new management. Hindi ako ang kung sinong multo na hinahanap mo." Sa sandaling iyon, bumukas ng marahas ang pinto at pumasok si Cheska. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at selos,
habang nakatingin sa dalawa. Datu, what are you doing here? Kanina ka pa hinahanap ni Mommy sa stage. May mga press na naghihintay para sa interview. Agad na lumapit si Cheska at kumapit sa braso ni Datu. Tila ba, sinusubukang bakuran ng lalaki mula sa panganib na dala ni Astra. Tumingin siya kay Astra nang may halong banta. At ikaw, I don't know who you think you are with that mask, but don't get too comfortable. You're just a performer here. Huwag mong isiping dahil sikat ka ngayon ay may karapatan ka ng landiin ang asawa ko. Tumingin si Astra kay Cheska sa pamamagitan ng mga butas ng kanyang maskara. Nakita niya ang panginginig sa mga labi ng babaeng umagaw sa lahat ng sa kanya. Asawa? Oh, I'm sorry. I didn't know that Mrs. Sebastian is this insecure. Don't worry. Your husband is just admiring the talent he almost missed. Nothing more, nothing less. You? Akma nang susugod si Cheska, ngunit pinigilan siya ni Datu. Cheska, stop it! Malamig na wika ni Datu. Tumingin muli siya kay Astra. Ang kanyang mga mata ay tila sinusubukang butasin ang pilak na maskara nito. Mag-uusap pa tayo, Astra. Hindi rito natatapos ang gabi. Nang makaalis ang dalawa, unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Astra. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng sakit ng nakaraan. Ang makita si Datu na nakakakita na, ang makita siyang malusog at kasama ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay tila muling pagpapasabog sa mga sugat na pilit niyang tinahi. Kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag, isang langis na gawa sa tuyong sampagwita na palagi niyang dala. Ipinahid niya ito sa kanyang mga pulso. Ang pamilyar na bango ay nagsilbing gamot sa kanyang nanginginig na kalamnan. Doon siya natagpuan ni Lolo Ben na dahan-dahang pumasok sa silid habang bitbit ang isang baso ng tubig. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila ba nagpabalik sa wisyo kay Astra. Masyado ka pang malapit sa apoy, anak. Baka masunog ka bago pa matapos ang palabas. Kailangan nila akong maramdaman, Lolo. Sagot ni Astra habang pinapahid ang isang butil ng luha na muntik nang sumira sa kanyang makeup. Kailangan nilang malaman na ang aninong tinapakan nila ay naging isang dambuhalang lalamon sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, habang ang lahat ay abala sa engranding party sa main hall ng Luzon Echo, dahan-dahang lumabas si Astra upang magpahangin sa balkonahe. Ang hangin sa gabi ng Maynila ay tuyo at mainit. Ngunit para sa kanya, ito ay puno ng amoy ng paghihiganti. Hindi niya napansin na sinusundan siya ni Datu. Lumabas ang lalaki sa balkonahe. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Bakit sampagwita ang amoy mo? Napatigas ang buong katawan ni Astra. Hindi siya lumingon, ngunit nadama niya ang presensya ni Datu na papalapit sa kanya. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila ba nagpapabalik sa kanya sa mga gabi sa madilim na silid kung saan sila lamang dalawa. Ito ang paboritong pabango ng asawa ko, pagpapatuloy ni Datu habang tumatayo sa tabi ni Astra. Hinding-hindi ko malilimutan ang bangong ito. Ito ang amoy na gumigising sa akin tuwing umaga nung hindi ko pa nakikita ang mundo. Pero si Cheska, she hates the smell of jasmine. Sinasabi niya na amoy patay daw ito. Lumingon si Astra. Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay puno ng pait. Baka dahil ang mga kasinungalingan ay hindi kailanman mababango, Mr. Sebastian. O baka naman, ang hinahanap mong bango ay matagal mo nang itinapon kasama ng taong nagbigay nito sa iyo. Bago pa makasagot si Datu, biglang hinawakan ni Astra ang kanyang sariling dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Ang imahe ng kanyang nawalang anak ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang batang dapat ay kalaro na nila ngayon kung hindi dahil sa kalupitan ng pamilyang ito. Are you okay?
Tanong ni Datu. Ang kanyang kamay ay automatikong lumapit upang hawakan ang siko ni Astra. Marahas na binawi ni Astra ang kanyang braso. Don't touch me. Your hands. They are stained with something you can't see. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila ba mabilis na pintig ng isang pusong nasasaktan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa kanyang bag at gumulong sa paanan ni Datu. Yumuko si Datu at pinulot ang bagay na yon. Ito ay isang maliit, luma, at kupas na pilak na butones. Ang butones na tinangkang itahin ni Tala para sa kanya bago ang lahat ng trahedya. Nanigas si Datu habang tinititigan ang butones sa kanyang palad. Ang bawat alaala ng gabing pinalayas niya si Tala ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa. Tala? Ang mahinang tawag ni Datu sa hangin, habang ang kanyang puso ay nagsimulang lamunin ng isang hindi maipaliwanag na takot. Nasaan ka na ba talaga? Sa kabilang dako, sa loob ng banyo, nakatitig si Cheska sa salamin habang pilit na inaayos ang kanyang nanginginig na mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Kailangang mawala ang Astra na yon. Ngayon din, I don't care how much it costs. Just get rid of her. Ayaw kong mabulabog ang buhay ko. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang mga lihim ng nakaraan ay unti-unti nang humuhulagpos mula sa kanilang mga libingan. Isang buhay ang binitay sa ulan at isang bituin ang sumumpang susunugin ang lahat ng dumaan sa kanyang landas. Isang pirasong basura lang yan, Datu. Bakit mo ba tinititigan ang butones na yan na parang hawak mo ang buong mundo? Ang boses ni Cheska ay puno ng iritasyon habang nakatayo siya sa pintuan ng kanilang silid, suot ang kanyang mamahaling robe. Pinagmamasdan niya si Datu na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata nito ay nakatuon sa maliit na pilak na butones na natagpuan nito sa balkonahe kagabi. Ang lamlam ng ilaw sa silid ay nagbibigay ng mahabang anino sa mukha ni Datu na tila ba ang kanyang mga iniisip ay mas madilim pa sa gabi. Dahan-dahang itinaas ni Datu ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Basura? Itong butones na ito ang nawala sa polo ko noong araw na operahan ako. Noong araw na pinalayas niyo si Tala dahil sa bintang na pagnanakaw. Bakit ito nasa bag ng isang diva na tulad ni Astra? Napakurap si Cheska. Ang kanyang puso ay tila bumitaw sa isang mabilis na kaba. Agad siyang lumapit at sinubukang kunin ang butones mula sa kamay ni Datu. Coincidence lang yan, Datu. Baka napulot lang niya kung saan. O baka naman, ginagamit niya ang bangong sampagwita at ang butones na yan para akitin ka. She's an artist, Datu. They live for drama and attention. Huwag kang magpauto sa kanya. Hindi ako nagpapauto, Cheska. Malamig na sagot ni Datu habang inilalayo ang butones mula sa abot ng kamay ng asawa. Nagtataka lang ako. Bakit sa tuwing malapit ako kay Astra, ang pakiramdam ko ay tila bumabalik ako sa dilim. Sa panahong si Tala lang ang kasama ko, it's like my soul recognizes her, even if my eyes don't. Padabog na tumalikod si Cheska. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. I can't believe this. Pinagpapalit mo ang katahimikan natin para sa isang babaeng hindi mo man lang nakikita ang muka. Matulog na tayo, Datu. Masyado lang pagod ang isip mo. Kinabukasan, sa engrandeng opisina ng Luzon Eco, dumating si Astra para sa pirmahan ng opisyal na kontrata bilang brand ambassador ng kumpanya. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila ba isang pag-angkin sa teritoryo na dati ay itinuring siyang basura. Suot niya ang isang pulang-pula na suit at ang kanyang pilak na maskara na kumikinang sa ilalim ng mga fluorescent light. Nakahanda na ang lahat sa conference room. Naroon si Doña Imelda na nakaupo sa dulo ng mesa kasama si Cheska
at ang mga board members. Pagpasok ni Astra, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging manipis. "Welcome, Astra!" Ang bati ni Doña Imelda sa tonong puno ng kaplastikan. Sana ay maging maayos ang ating pagsasama. Pero bago tayo pumirma, gusto ko lang linawin. Sa kumpanyang ito, kami ang masusunod. You are just a face and a voice. Naupo si Astra sa tapat ng matanda. Dahan-dahang inilapag ang kanyang mamahaling bag sa mesa. "Actually, Doña Imelda, may mga karagdagan akong kondisyon sa kontrata. I want full access to the company's archives at gusto ko na ang lahat ng creative decisions ay dadaan sa akin. Kung hindi nyo kayang ibigay iyon, I think my voice is too expensive for Luzon Echo." "How dare you?" Sigaw ni Cheska habang hinahampas ang mesa. "You're just a singer. Hindi mo alam kung paano patakbuhin ang kumpanyang ito." Tumingin si Astra kay Cheska. Ang mga mata sa likod ng maskara ay puno ng panguuyam. "Talaga ba, Mrs. Sebastian? O baka naman natatakot ka lang na may malaman ako? Like, how you manage to steal songs that aren't yours? O baka naman, natatakot ka na malaman ni Datu kung gaano ka kadumi?" Natahimik ang buong silid. Napahawak si Doña Imelda sa kanyang leeg. Tila ba biglang sumikip ang kanyang kwintas. "Anong ibig mong sabihin?" "Nothing." Nakangiting sagot ni Astra habang kinukuha ang ballpen upang pumirma. "Sinasabi ko lang na ang bawat kanta ay may kwento. At ang kwento ng tagumpay nyo ay tila ba kinuha mula sa isang madilim na kabanata." Matapos ang pirmahan, tumayo si Astra at akmang lalabas na nang makasalubong niya si Datu sa pintuan. Napatitig ang dalawa sa isa't isa. Isang tahimik na kuryente ang dumaan sa pagitan nila. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Astra na lumapit ng bahagya kay Datu. Sapat na upang maramdaman ng lalaki ang bango ng sampagita at ang init ng kanyang paghinga. "Your button, Mr. Sebastian?" bulong ni Astra habang dahan-dahang inilalagay ang isang maliit na papel sa bulsa ng suit ni Datu. "It's better to find the missing thread than to keep wearing a torn garment." Mabilis na umalis si Astra. Iniwan si Datu na tila ba naging estatwa sa kinatatayuan. Nang buksan ni Datu ang papel sa kanyang bulsa, nakasulat doon ang isang address ng isang maliit na klinika sa probinsya. Ang klinika kung saan dinala si Tala. 2 taon na ang nakalilipas. Samantala, sa loob ng banyo ng opisina, galit na hinaharap ni Cheska ang kanyang sarili sa salamin. Hindi ito maaari. "I need to find out who is behind that mask. Now." Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang private investigator. "Alamin mo ang lahat tungkol sa Astra na yan. Check her skin, check her scars. May sugat sa balikat ang babaeng tinapon namin noon. Kung siya iyon, sisiguraduhin kong hindi na siya makakaalis sa klinik na pupuntahan ni Datu." Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo, ngunit ang bawat piraso ay may talim na handang sumugat sa sino mang hahawak dito. Habang papalapit si Datu sa katotohanan, papalapit din ang panganib na handang kumitil sa muling pagsilang ni Tala. Sa kanyang sasakyan, tinanggal ni Astra ang kanyang maskara sa isang sandali at tiningnan ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. May isang luhang gumulong, ngunit agad niya itong pinahid. "Maghanda ka, Cheska, dahil ang sugat na iniwan niyo sa akin ay siyang magiging lason na uubos sa inyo." Biglang tumunog ang telepono ni Astra. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Boses na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. "Hello, Astra? Or should I call you my wife?" Ang boses na yon, hindi kay Datu at hindi kay Lolo Ben. Sino ang lalaking nakakaalam ng kanyang pinakatatagong lihim? Huwag mong isipin na dahil may maskara ka na at magarang damit ay malilimutan ko na ang lasa ng iyong mga labi. Tala. Isang tawag ko lang sa media at guguho ang career na binuo mo.
Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay puno ng malisya, batila ba isang madilim na anino na pilit humahabol kay Astra. Napahinto siya sa gitna ng madilim na parking lot. Ang kanyang kamay na humahawak sa cellphone ay naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang maruming kamay na muling humahawak sa kanyang dangal. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang boses ni Astra ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Wala akong kilalang katulad mo. Ako lang naman ang lalaking iniwan mo sa probinsya bago ka umakyat ng Maynila upang mamingwit ng mayamang asawa. Tumawa ang lalaki, isang tunog na tila ba pagkiskis ng kalawang sa bakal. Ako si Marco, at narito ako upang bawiin ang asawa ko. O baka naman, mas gusto mong bayaran ako para manahimik. Ibinaba ni Astra ang telepono nang hindi sumasagot. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis ba mabigat. Alam niya ang laro ni Cheska. Alam niyang hindi titigil ang babaeng iyon hanggat hindi siya nadudumihan sa harap ng publiko. Ang paglitaw ng isang pekeng asawa ay isang klasikong hakbang upang sirain ang kanyang reputasyon, bagawin siyang isang bigante o manloloko sa mata ni Datu. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay tumingala sa madilim na langit. Kahit anong dumi ang itapon niyo, hindi na niyo ako muling malulubog sa putik. Bulong niya sa sarili. Habang nangyayari ito sa Maynila, si Datu Sebastian ay dumating na sa maliit na klinika sa probinsya na nakasulat sa papel na ibinigay ni Astra. Ang klinika ay luma na. Ang mga pader ay may mga bitak ba amoy ng gamot na hinaluan ng alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang bawat hakbang ni Datu sa loob ng tahimik na gusali ay tila ba paglalakad sa loob ng isang libingan ng mga alaala. Nahanap niya ang isang matandang nurse na nagngangalang Nanay Sabel. Nang ipakita ni Datu ang larawan ni Tala, ang matanda ay napabuntong hininga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot. Siya ba ang kawawang batang dinala rito noong gabi ng malakas na bagyo? Ang boses ni Nanay Sabel ay tila isang malungkot na himig. Hinding-hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Puno siya ng dugo. Ba ang tanging binabanggit niya ay ang pangalan ng kanyang asawa. Datu, Datu. Paulit-ulit niyang tinatawag habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tiyan. Naramdaman ni Datu ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Na tila ba may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Anong mangyari sa kanya, Nay? Nasaan ang bata? Dahan-dahang binuksan ni Nanay Sabel ang isang lumang cabinet, kinuha ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay may isang maliit na medyas ng sanggol, kulay puti, niyang may mga mantsa na ng tuyong dugo, dumi. Hindi na nakaligtas ang bata, iho. Masyadong matindi ang trauma na naranasan ng ina. Ang batang ito dapat ay magiging isang malusog na lalaki. Ngunit binawi siya ng langit bago pa man siya makasigaw. Kinuha ni Datu ang maliit na medyas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumasalamin sa kalupitang ginawa niya sa sariling asawa ba anak. Napaluhod si Datu sa sahig ng klinika. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na niya napigilan. Ang bango ng sampagitan na palaging dala ni Tala ay tila muling humahalimuyak sa paligid. Niyang sa pagkakataong ito ay amoy ng isang namatay na pangarap. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako, anak. Ang tanging nasambit ni Datu sa gitna ng kanyang paghagulgol. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa kadilimang naranasan niya noong siya ay bulag pa. Ngayon nadilat na ang kanyang mga mata. Ang nakikita lamang niya ay ang kanyang sariling mga kasalanan. Sa kabilang banda, sa mansyon ng mga Sebastian, masayang nag-aangat ng baso ng wine si Cheska, Doña Imelda. Nakaayos na ang lahat, Mami, wika ni Cheska habang nakangiti ng mapanlinlang. Bukas sa press conference,
Lilitaw si Marco, ipapahiya ang Astra na yan. Ipakikita namin ang mga pekeng marriage certificate. Datu will hate her, at ang buong mundo ay itaturing siyang isang basura. Siguraduhin mo lang na walang butas ang plano mo, Cheska. Sagot ni Imelda habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Ayaw kong magkaroon ng anumang mantsa ang pangalan natin. Kinabukasan, ang lahat ay nakahanda na para sa malaking anunsyo ng Luzon Echo. Ngunit hindi nila alam, si Astra ay hindi darating bilang isang biktima. Habang naglalakad si Astra patungo sa harap ng mga kamera, nakita niya si Marco na nakatayo sa gilid, nakangisi ng mayabang. Ngunit bago pa makapagsalita ang lalaki, isang video ang biglang nag-play sa malaking screen sa likuran ni Astra. Hindi ito video ng kanyang pagkanta. Ito ay isang secret recording ng usapan ni Cheska, Marco sa loob ng isang madilim na sasakyan kung saan malinaw na maririnig ang pag-aalok ni Cheska ng pera para magpanggap na asawa ni Tala. Ang ingay ng mga kamera, flash, ay tila naging isang malakas na hiyaw ng pagkabigla. Naniga si Cheska sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Tumingin si Astra sa kamera. Dahan-dahan niyang itininaas ang kanyang kamay, tinanggal ang kanyang pilak na maskara. Ang kanyang mukha ay rumiper sa harap ng lahat, puno ng dangal, noy look isang matalim na kagandahan na nagmula sa sakit. Hindi ako ang manloloko rito. Ang boses ni Astra ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Tila isang trumpeta ng paghuhukom. Ang mga taong nasa likuran ko, sila ang tunay na mga kriminal na pumatay sa aking dangal, sa aking anak. Sa sandaling iyon, pumasok si Datu sa hall. Hawak ang maliit na medyas ng sanggol. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, pagsisisi. Tumingin siya kay Tala, ang babaeng asawa niya, pagkatapos ay kay Cheska. Tapos na ang laro niyo, wika ni Datu sa isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang cliffhanger ay hindi ang pagpapakita ng mukha ni Tala, kundi ang hitsura ni Doña Imelda na biglang napahawak sa kanyang dibdib, bumagsak sa sahig habang ang isang pamilyar na himig ng kanta ni Tala ay nagsimulang tumugtog sa speakers ng kumpanya. Isang kanta na hindi kailanman ni-record ni Astra, ngunit tila nagmumula sa bawat sulok ng gusali. Sino ang nagplay ng kantang iyon? At anong sikreto ang itinatago pa ni Lolo Ben na hindi pa alam ni Tala? Ang katotohanan ay parang apoy. Pagkatapos nitong magbigay ng liwanag, sisimulan naman nitong tupukin ang lahat ng iyong mga kasinungalingan. Ang auditorium ng Luzon Echo ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan matapos tanggalin ni Astra ang kanyang maskara. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Tala, isang mukhang puno ng pait, dangal, at isang uri ng ganda na pinanday ng matinding paghihirap. Sa likuran niya, ang video ng pakikipagsabuatan ni Cheska kay Marco ay patuloy na nag-i-play. Bawat salita ng pagtataksil ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Datu sa gitna ng aisle, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa maliit na medyas ng sanggol na may mantsa ng dugo. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Tala, ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng pinagkaitan niya ng katarungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat na nagsasabing huli na ang lahat. Tala, ang mahinang tawag ni Datu, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ikaw nga ang gabi-gabing nagbabantay sa akin. Hindi sumagot si Tala. Nanatili siyang nakatayo sa entablado, tila isang reynang nagmamasid sa pagkawasak ng isang kaharian. Tumingin siya kay Cheska, na ngayon ay nanginginig sa takot at kahihiyan sa harap ng mga mamamahayag. Datu, it's a lie. Deepfake lang yan. Sinisiraan niya ako dahil gusto niyang bawiin ang posisyon ko. Sigaw ni Cheska, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Lumapit siya kay Datu at sinubukang hawakan ang braso nito,
Ngunit marahas na iwinaksi ni Datu ang kanyang kamay. "Huwag mo akong hawakan." Ang boses ni Datu ay tila dagundong ng kulog. Itinaas niya ang maliit na medyas sa harap ng mukha ni Cheska. "Nanggaling ako sa klinika sa probinsya. Kinausap ko si Nanay Isabel. Alam ko na ang lahat, Cheska. Alam ko na kung paano niyo pinatay ang anak ko." Kasabay ng mga salitang iyon, ang katawan ni Doña Imelda ay dahan-dahang sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi bago siya tuluyang bumagsak mula sa kanyang kinauupuan. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ay tila bahudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. "Mami!" Sigaw ni Datu habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Ang kaguluhan ay nagsimulang mamayani sa auditorium. Ang mga tao ay nagtakbuhan. Ang mga bodyguard ay sumubok na harangan ang mga press, ngunit ang lahat ay huli na. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Tala. Bumaba siya mula sa entablado, ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng nakaraan. Huminto siya sa tapat ni Datu at Doña Imelda. Tiningnan niya ang matandang babae na dati ay nagpahirap sa kanya, ang babaeng nagnakaw ng pagkakataon niyang maging ina. "Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat, Doña Imelda." Bulong ni Tala. Sapat na upang marinig ni Datu. Minsan dumarating ito sa anyo ng katahimikan, ang katahimikan ng isang buhay na ninakawan niyo ng tinig. Tumingala si Datu kay Tala. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha habang hawak ang kanyang inang walang malay. "Tala, please, help us. Call an ambulance." Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. "Tinulungan ko kayo noon, Datu. Ibinigay ko ang lahat sa inyo. Ngunit ano ang ibinigay niyo sa akin? Isang malamig na kalsada at isang libingan para sa anak ko. Ngayon, hayaan niyo ang tadhana ang gumawa ng paraan para sa inyo." Tumalikod si Tala at nagsimulang maglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila ba isang huling martsya. Ngunit bago siya makalabas, isang pamilyar na himig ang biglang tumugtog sa speakers ng buong auditorium. Isang kanta na tanging silang dalawa lang ni Datu ang nakakaalam. Isang kantang isinulat ni Tala para sa kanilang magiging anak. Napatigil si Tala. Ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng sakit. Lumingon siya at nakita si Lolo Ben sa control booth. Nakatingin sa kanya ng may halong lungkot at babala. Hindi pa tapos ang kanta. "Tala," ang wika ni Lolo Ben sa pamamagitan ng mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masasama, kundi sa pagliligtas sa natitira pang kabutihan. Biglang bumukas ang mga malalaking screen sa auditorium at sa pagkakataong ito, hindi video ni Cheska ang lumabas. Ito ay isang serye ng mga dokumento, mga medical records ni Datu noong siya ay bulag pa. Ipinakita sa dokumento na ang gamot na ibinibigay ni Cheska kay Datu ay hindi pampagaling, kundi isang uri ng lason na dahan-dahang sumisira sa kanyang optic nerve upang manatili siyang bulag at dependent kay Cheska. Nanlaki ang mga mata ni Datu habang binabasa ang mga impormasyon sa screen. Tiningnan niya si Cheska na ngayon ay sinusubukang tumakas sa exit. "Hulihin siya!" sigaw ni Datu sa mga security. "Huwag niyo siyang hahayaang makalabas." Habang dinadampot ng mga pulis si Cheska, muling humarap si Datu kay Tala. Nakaluhod siya sa tabi ng kanyang inang, isinusugod na ng mga medic sa stretcher. "Tala, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko, pero parang awa mo na. Huwag kang umalis. Hayaan mong itama ko ang lahat." Tumingin si Tala sa asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili niya. Nakita niya ang luhang dumadaloy sa mukha ni Datu, ang maliit na medyas na nakakuyong pa rin sa kamay nito. Sa isang sandali, ang lahat ng galit niya ay tila nahaluan ng isang matinding pagod.
Ang pag-ibig ay hindi parang damit na kapag napunit ay pwedeng tagpian lang. Datu. Wika ni Tala, ang kanyang boses ay puno ng pait. May mga sugat na kahit maghilom, nag-iiwan ng pilat na kailanman ay hindi na mawawala. Lumabas si Tala sa gusali. Iniwan ang lahat ng gulo at ingay sa kanyang likuran. Paglabas niya, ang ulan ay nagsimulang pumatak, mga banayad na patak na tila ba naglilinis sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kanyang paglalakad, patungo sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang biglang humarang sa kanyang daan. Bumukas ang pinto ng van at isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang lumabas. Hindi ito si Marco, hindi ito si Datu. Ma'am Tala, may isang taong gustong makipag-usap sa inyo. Wika ng lalaki habang nagbibigay galang. Tungkol ito sa inyong anak. Napatigil ang tibok ng puso ni Tala. Ang anak ko? Patay na ang anak ko. Iyon ang pinaniwala nila sa inyo, ma'am. Sagot ng lalaki. Ngunit may mga lihim na mas malalim pa sa lupa. Anong ibig sabihin ng lalaking ito? Buhay ba ang kanyang anak? O isa na naman itong malupit na laro ng tadhana upang muli siyang ilubog sa dusa? Buhay ang anak ko? Anong uri ng kalokohan ito? Huwag niyo akong biruin ng ganito dahil baka hindi ko kayo matantya. Ang boses ni Tala ay nanginginig sa pagitan ng galit at isang uri ng pag-asa na ayaw niyang aminin. Nakatayo siya sa harap ng lalaking bumaba mula sa itim na van. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, binabasa ang kanyang mamahaling gown na tila ba wala siyang pakialam. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila ba nagpapaalala sa lamig ng gabing na wala ang lahat sa kanya. Ang lalaki na nagpakilalang si Mang Cardo ay isang dating driver ni Doña Imelda. May hawak siyang isang lumang envelope na tila ba matagal nang itinago sa ilalim ng lupa. Hindi ko na matiis ang konsensya ko, Ma'am Tala. Noong gabing dinala kayo sa klinika, inutusan ako ni Doña Imelda na siguraduhing hindi niyo malalaman ang totoo. Buhay ang bata nung ilabas siya, ngunit pinalabas nilang patay na ito upang tuluyan na kayong maputol sa pamilya Sebastian. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nasaan siya? Nasaan ang anak ako? Dinala siya sa isang ampunan sa labas ng Maynila. Isang ampunan na lihim na tinutustusan ng mga Sebastian upang manatiling tahimik ang mga tao roon. Sagot ni Cardo habang iniabot ang envelope kay Tala. Nasa loob niya ang pangalan ng ampunan at ang mga dokumento ng paglilipat sa bata. Sa sandaling iyon, ang pinto ng gusali ng Luzon Echo ay muling bumukas. Lumabas si Datu, hingal na hingal. Ang kanyang muka ay puno ng luhang humahalo sa ulan. Nakita niya si Tala, nakausap si Cardo, at agad siyang tumakbo patungo sa kanila. Tala, anong nangyayari rito? Ang boses ni Datu ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento sa kamay ni Tala, tila naintindihan niya ang lahat. Napatingin siya kay Cardo at ang takot sa kanyang mga mata ay naging isang matinding puot. Cardo, anong ibig sabihin nito? Buhay ang anak ko? Opo, Sir Datu. Yumukod si Cardo. Pinilit kami ng inyong ina na magsinungaling. Sabi niya, mas makabubuti raw sa bata na lumaki ng malayo sa isang katulong na tulad ni Tala. Isang malakas na sigaw ng pait ang kumawala sa lalamunan ni Datu. Napaluhod siya sa basang semento, ang kanyang mga kamay ay sumabunot sa sariling buhok. Ang katotohanan na ang sarili niyang ina ang pumatay sa kaligayahan ng kanyang pamilya ay tila isang dambuhalang bigat na dumurog sa kanyang pagkatao. Hayop, paano niya nagawa iyon? Ang boses ni Datu ay tila ba galing sa ilalim ng lupa. Ang sarili niyang apo. Itinapon niya na parang basura. Tumingin si Tala kay Datu. Wala nang galit sa kanyang mga mata.
Tanging isang matinding pagnanais na mahanap ang kanyang nawalang bahagi. Datu, tumayo ka riyan. Hindi kailangan ng anak ko ang mga luha mo. Kailangan niya ang mga magulang niya na kukuha sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Datu. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong determinasyon. Hahanapin natin siya, Tala. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang buong Luzon Echo. Mahanap ko lang siya. I will spend every second of my life making it up to you and our son. Huwag kang mangako ng mga bagay na hindi mo kayang bayaran, Datu. Malamig na wika ni Tala habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Sumunod ka kung gusto mo, pero tandaan mo ito. Ginagawa ko ito para sa anak ko, hindi para sa iyo. Mabilis na pinaharurot ni Tala ang kanyang sasakyan patungo sa address na nakasulat sa papel. Ang bawat saglit ng biyahe ay tila ba isang taon para sa kanya. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila ba nakikipagpaligsahan sa bilis ng pintig ng kanyang puso. Sa kanyang isipan, nabubuo ang imahe ng isang batang lalaki na may mga matang tulad kay Datu at isang tinig na tulad sa kanya. Nakarating sila sa isang liblib na bahagi ng Laguna kung saan matatagpuan ang bahay kalinga. Ang gusali ay luma, puno ng mga baging at napapalibutan ng mga matataas na pader. Ang katahimikan ng lugar ay tila ba nagbibigay ng isang misteryosong pakiramdam. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng isang madre, si Sister Maria. Nang makita niya si Datu at Tala, tila alam na niya ang dahilan ng kanilang pagdating. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito, wika ni Sister Maria sa isang malungkot na tono. Ang batang dinala rito, 2 taon na ang nakalilipas. Si Gabriel, isang napakatahimik na bata, ngunit palaging nakatingin sa mga bituin tuwing gabi. Gabriel, bulong ni Tala, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagbanggit ng pangalang ngayon lang niya nalaman. Nasaan siya, sister? Tanong ni Datu, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Naroon siya sa hardin, naghihintay ng bukang liwayway. Itinuro ni Sister Maria ang isang maliit na gate sa likuran. Dahan-dahang naglakad sina Tala at Datu patungo sa hardin. Ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ay humahalimuyak sa hangin. Sa ilalim ng isang malaking puno ng narra, nakita nila ang isang maliit na figura ng isang batang lalaki na nakaupo sa damuhan, nakatingala sa langit, na nagsisimula ng magliwanag. Napatigil si Tala. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Ang bata ay may suot na maliit na puting jacket at sa kanyang tabi ay may isang maliit na laruang gawa sa kahoy. Gabriel, ang tawag ni Tala ay halos isang bulong lamang. Lumingon ang bata. Ang kanyang mga mata ay malaki, itim at puno ng kuryosidad. Nang makita niya si Tala, hindi siya natakot. Sa halip, isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nanay? Ang mahinang tanong ng bata. Napahagulgol si Tala at tumakbo patungo sa bata. Niyakap ito ng buong higpit. Ang bawat luhang pumatak sa balikat ng bata ay tila ba naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Si Datu ay nanatiling nakatayo sa malayo, hindi mapigilan ang pag-agos ng sariling luha habang pinagmamasdan ang mag-ina. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay biglang naputol nang may dumating na 2 pulis sa hardin. Mr. Sebastian, kailangan niyo pong sumama sa amin, wika ng isang opisyal. Si Doña Imelda. Pumanaw na po siya sa ospital bago pa man siya maoperahan. At bago siya mamatay, may iniwan siyang huling testamento na magpapabago sa lahat ng pagmamay-ari niyo sa Luzon Echo. Napatitig si Datu sa pulis at pagkatapos ay kay Tala, nayakap-yakap ang kanilang anak. Ang katarungan ay dumating na, ngunit tila may isa pang bagyong paparating na magsusubok sa kanilang bagong nahanap na kapayapaan. Anong nakasulat sa testamento ni Imelda na nagawang magpadala ng pulis sa ampunan? Kahit ang kamatayan ay hindi naging sapat upang patigilin ang puot ng aking ina. Hanggang sa huling hininga niya,
Gusto niya pa rin tayong paghiwalayin tala. Ang boses ni Datu ay basag at puno ng kapaguran habang sila ay nakaupo sa loob ng opisina ng kanilang pamilya, ilang araw matapos ang libing ni Doña Imelda. Sa harap nila, ang abogado ng pamilya na si Attorney Mendoza ay nakayuko, tila ba nahihiya sa nilalaman ng testamentong kanyang binabasa. Ang hangin sa loob ng silid ay tila ba naging kasing lamig ng isang sementeryo. Ayon sa huling testamento, ang lahat ng yaman ng mga Sebastian at ang kontrol sa Luzon Eco ay ipapamana lamang kay Gabriel, ang kanilang anak, sa ilalim ng isang malupit na kondisyon. Si Datu ang magiging tagapangalaga ng yaman, ngunit mawawalan siya ng karapatan sa lahat ng ito kung magpapasya siyang manatili sa tabi ni Tala. Sa madaling salita, pinipilit ni Imelda si Datu na pumili. Ang bilyon-bilyong halaga ng kumpanya o ang babaeng sinira niya ang buhay. Tumingin si Tala kay Datu. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na takot o pagkagulat. Hawak niya ang kamay ni Gabriel na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang bawat haplos niya sa buhok ng bata ay tila ba isang panunumpa na hinding-hindi na niya ito hahayaang mawalay muli sa kanya. Ano ang gagawin mo, Datu? Ang tanong ni Tala ay maikli ngunit puno ng bigat. Ang kumpanyang ito, ang buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit mo ako kinalimutan noon. Handa ka bang mawala ang lahat ng ito para sa isang katulong na tulad ko? Dahan-dahang tumayo si Datu. Lumakad siya patungo sa malaking bintana na nakaharap sa lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw sa labas ay tila ba mga diamanteng nagkikislapan, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay tila ba mga bituing walang ningning. Kinuha niya ang dokumento mula sa mesa at tinitigan ang pirma ng kanyang ina. Noon, akala ko ang liwanag ay nanggagaling sa mga spotlight at sa palakpak ng mga tao. Ang boses ni Datu ay lumalim, puno ng isang matinding determinasyon. Akala ko, ang kapangyarihan ay nasa dulo ng aking mga mata na muling nakakita. Ngunit nagkamali ako. Ang tunay na liwanag ay ang tinig mo sa gabi noong ako ay bulag pa. Ang tunay na kayamanan ay ang yakap ng anak ko na ipinagkait sa akin ng mahabang panahon. Hinarap ni Datu ang abogado. Attorney Mendoza, ihanda niyo ang lahat ng papeles para sa aking resignation. Ibinibigay ko ang lahat ng shares ko sa isang trust fund para kay Gabriel. Ngunit hindi ako ang magiging administrator nito. I want Lolo Ben to handle it. At tungkol sa kondisyon ni Mommy, sabihin niyo sa buong mundo na mas pipiliin kong maging pulubi sa tabi ng asawa ko kaysa maging hari sa loob ng isang palasyong puno ng kasinungalingan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Napatingin si Tala sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, matapos ang 2 taon, nakita niya ang lalaking minahal niya noong una, ang lalaking may dangal at tunay na pagmamahal. Ang pait sa puso ni Tala ay tila ba bahagyang natunaw, tila ba isang yelo na tinamaan ng sikat ng araw. Datu, hindi mo kailangang gawin ito. Bulong ni Tala habang tumatayo. Lumapit si Datu at hinawakan ang mga kamay ni Tala. Ang init ng kanyang palad ay tila ba nagbibigay ng bagong lakas sa babae. Kailangan ko itong gawin, Tala. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Gusto kong patunayan na ang pag-ibig ko ay hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. I want to earn your forgiveness, even if it takes a lifetime. Habang nangyayari ito, sa kabilang panig ng lungsod, si Cheska ay nakakulong sa loob ng isang madilim na selda. Ang kanyang mukha ay wala na ang dating kinang at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, may isang huling alas pa siyang itinatago. Isang lihim na pakikipagsabwatan sa isang dating tauhan ni Imelda na hindi pa nadadakip. Hindi pa tapos ang laban. Asik ni Cheska sa loob ng selda. Ang kanyang boses
ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Kung hindi ako magiging masaya, walang sino man ang magiging masaya. Paglabas ni Natala at Datu sa gusali ng Luzon Echo, sinalubong sila ng malakas na simoy ng hangin. Ang mga reporter ay nagsisiksikan sa labas, ngunit hindi sila pinansin ng dalawa. Sumakay sila sa sasakyan at naglakbay patungo sa probinsya, sa Langchay, kung saan muling sisimulan ang lahat. Doon, sa dalampasigan, naghihintay si Lolo Ben. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila ba isang masayang pagbati. Nakita ni Tala ang kapayapaan sa mukha ng kanyang anak habang naglalaro ito sa buhangin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang katahimikan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Isang lalaki ang bumaba. Hawak ang isang maliit na sobre na may selyo ng korte. Mr. Sebastian, may isang apela na isinampa laban sa inyo. Wika ng lalaki. Isang apela tungkol sa legalidad ng inyong kasal kay Tala. Kung mapapatunayan na ang kasal nyo ay void mula sa simula, mawawalan kayo ng karapatan sa pag-aampon kay Gabriel. Napatigil si Tala. Ang takot na akala niya ay tapos na ay muling bumalik. Ang bawat piraso ng kanilang kaligayahan ay tila ba laging may kaakibat na panganib. Sino ang nagpadala ng apela na ito? At hanggang kailan sila kailangang lumaban para sa isang simpleng pamilya? Hinding-hindi ko sila hahayaang makuha ang anak ko, bulong ni Tala, habang tinititigan ang papalayong sasakyan. Ang kanta ng kanyang buhay ay tila ba papunta na sa pinakamatinding bahagi ng laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa sa entablado. Maaari nilang kunin ang lahat ng yaman sa mundo, pero hinding-hindi nila makukuha ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat at ang pagmamahal na nagbuklod sa aming pamilya. Ang boses ni Tala ay hindi nanginig kahit na sa harap ng mga abogado at opisyal ng korte na dumating sa kanilang maliit na tahanan sa tapat ng dagat. Nakatayo siya sa tabi ni Datu habang si Gabriel ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Isang matinding kaibahan sa amoy ng aircon at kasinungalingan sa loob ng Luzon Echo. Ang apela na isinampa ni Cheska mula sa loob ng kulungan ay isang desperadong hakbang. Sinubukan niyang patunayan na ang kasal ni Datu at Tala ay isang formalidad lamang at walang legal na basehan upang makuha nila ang kustodya ni Gabriel. Ngunit hindi alam ni Cheska, ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumitaw sa tamang panahon. Attorney Rivera, maaari niyo nang ipakita ang mga dokumento. Wika ni Datu sa isang malumanay, ngunit makapangyarihang tono. Inilabas ng kanilang abogado ang isang lumang rehistro ng kasal mula sa isang maliit na parokya sa probinsya. Hindi ito ang kontratang ipinilit ni Doña Imelda. Ito ang orihinal na pirmahan ni Datu at Tala. Bago pa man mangyari ang aksidente, isang lihim na pagpapakasal na ginawa ni Datu dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Tala noon, bago pa man malason ng kanyang ina ang kanyang isipan. Ang kasal na ito ay legal at rehistrado bago pa man magkaroon ng anumang kasunduan sa pamilya Sebastian, paliwanag ng abogado. At mayroon din kaming testimonya mula kay Mang Cardo at Nanay Isabel tungkol sa sabuatan upang itago ang bata. Ang lahat ng ebidensya ay pabor sa aking kliyente. Nang marinig ito ng mga kinatawan ng korte, dahan-dahan silang tumango at isinara ang kanilang mga folder. Ang tunog ng pagsasara ng mga papel ay tila ba ang huling hampas ng maso na nagtatapos sa mahabang gabi ng paghihirap ni Tala. Tapos na, Tala, bulong ni Datu habang hinahawakan ang balikat ng asawa. Wala na silang magagawa pa. Tayo na ang magpapasya sa sarili nating buhay. Pag-alis ng mga opisyal, ang katahimikan ng dalampasigan ay muling bumalik. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa buhangin ay tila ba isang masayang kanta ng tagumpay. Lumapit si Lolo Ben sa kanila
Bit-bit ang kanyang gitara. Ang matanda ay may ngiti sa kanyang mga labi. Isang nga ngiti ng kagalakan para sa kanyang itinuring na anak. Ang bituin ay hindi na kailangang magsuot ng maskara. Wika ni Lolo Ben habang pinagmamasdan ang payapang mukha ni Tala dahil ang tunay na ningning ay nanggagaling sa loob. Lumipas ang mga linggo at ang balita tungkol sa pag-alis ni Datu Sebastian sa Luzon Eco ay naging usap-usapan sa buong bansa. Marami ang nagtaka kung bakit tinalikuran ng isang makapangyarihang CEO ang lahat para sa isang simpleng buhay sa probinsya. Ngunit para kay Datu, ang bawat sandali na kasama niya si Tala at si Gabriel ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang board meeting o yaman. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, nakaupo sina Datu at Tala sa isang bangka sa dalampasigan. Pinagmamasdan nila si Gabriel na masayang tumatakbo at nakikipaglaro sa mga anak ng mga mangingisda. Ang tawa ng bata ay tila ba ang pinakamagandang musika na narinig ni Tala sa buong buhay niya. Minsan naiisip ko, kung hindi ba ako nabulag, magiging ganito kaya tayo kasaya? Tanong ni Datu habang nakatingin sa malayo. Lumingon si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Minsan, kailangan nating mawala ang ating paningin upang tunay nating makita ang halaga ng mga bagay na nasa harap natin. Ang dilim na dinaanan natin ang nagturo sa atin kung paano pahalagahan ang liwanag. Kinuha ni Datu ang kamay ni Tala at dinala ito sa kanyang mga labi. Pangako, Tala, hinding-hindi na muling magdidilim ang mundo mo. Ako ang magiging katuwang mo sa bawat kanta, sa bawat hirap, at sa bawat ligaya. At ako naman ang magiging tinig mo, Datu. Tulad ng dati, nakangiting sagot ni Tala. Nagsimulang tumugtog si Lolo Ben ng isang pamilyar na himig mula sa di kalayuan. Isang kanta ng pag-asa at bagong simula. Ang mga mangingisda ay nagsimulang maglatag ng kanilang mga lambat at ang bango ng sariwang isda at inihaw na mais ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na bangka ang dumating. May dalang isang balita mula sa lungsod. Si Cheska, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa kulungan, ay humihiling ng isang pagkakataon na makita si Datu sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa isang mental facility dahil sa kanyang lumalalang kondisyon. Tumingin si Datu kay Tala, tila ba nagtatanong kung dapat ba silang lumingon pa sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Datu, wika ni Tala habang hinahaplos ang mukha ng asawa. Ang pagpapatawad ay para sa ating sarili, upang tuluyan na tayong makalaya. Haharapin ba nila si Cheska sa huling pagkakataon? O hahayaan na lang ba nila na ang mga alon ng dagat ang tuluyang tumangay sa mga alaala ng pait? Ang dapit hapon ay puno ng katahimikan, isang katahimikan na naghihintay ng isang huling desisyon bago ang ganap na bukang liwayway. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi katapusan, kundi isang pangako ng panibagong bukang liwayway. Lumipas ang 3 taon mula nang iwan ni Tala at Datu ang maingay at magulong mundo ng Maynila. Sa pampang ng Langchay kung saan dati ay isang hamak na katulong lamang si Tala, ngayon ay nakatayo ang isang maliit ngunit magandang paaralan ng musika na tinawag nilang ang Tinig ng Bituin. Ang gusali ay gawa sa kawayan at matitibay na kahoy, palaging bukas ang mga bintana upang papasukin ang sariwang hangin at ang tunog ng mga alon na tila sumasabay sa mga nota ng piano. Sa loob ng paaralan, makikita si Tala na tinuturuan ng isang grupo ng mga bata mula sa mahihirap na pamilya. Wala na ang kanyang pilak na maskara. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng kapayapaan, at ang bawat ngiti niya ay tunay na umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tinig
na dati ay puno ng pait at sakripisyo, ngayon ay naging isang daluyan ng pag-asa para sa mga batang nagnanais ding mangarap. Teacher Tala, kailan po kami magiging kasing galing niyo? Tanong ng isang maliit na batang babae habang nakatingala sa kanya. Hinaplos ni Tala ang buhok ng bata at ngumiti ng buong lambing. Anak, ang boses ay hindi sinusukat sa galing, kundi sa katapatan ng puso. Kapag kumanta ka ng may pagmamahal, kahit ang langit ay makikinig sa'yo. Sa labas ng silid-aralan, nakasandal si Datu sa hamba ng pinto. Bit-bit ang isang tray ng merienda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Tala. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano tunay na makakita. Kasama niya si Gabriel, na ngayon ay isang malusog at masayahing bata, na abalang sinusubukang gayahin ang mga kumpas ng kamay ng kanyang ina. Nang matapos ang klase, lumapit si Datu kay Tala at iniabot ang baso ng malamig na tubig. You look beautiful today, my star. Kahit na pawis ka na sa pagtuturo. Natawa si Tala ng mahina at kinuha ang baso. Bolero ka pa rin hanggang ngayon, Datu. Pero salamat. Ang sarap sa pakiramdam na makitang masaya ang mga batang ito. May sulat palapag mula sa lungsod. Wika ni Datu, ang kanyang tono ay naging seryoso ngunit hindi na mabigat. Dinalaw ng ating abogado si Cheska sa pasilidad. Sinasabing dahan-dahan na siyang tumatahimik. Tinanggap niya ang tulong na ipinadala natin para sa kanyang gamutan. Hindi niya na tayo hinahanap, ngunit sinasabi ng mga nurse na madalas siyang nakikinig sa mga lumang kanta mo sa radyo. Huminga ng malalim si Tala at tumingin sa malawak na dagat. Ang tanong na, napatawad na ba? Ay hindi na kailangan pang bigkasin. Ang pagpapadala nila ng tulong kay Cheska, sa kabila ng lahat ng ginawa nito, ay ang kanilang paraan ng pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng puot. Ang kapayapaang nararamdaman nila ngayon ay ang patunay na ang puso ay may kakayahang magpatawad, hindi dahil nararapat ang nagkasala, kundi dahil nararapat ang biktima na mamuhay ng walang dalang bigat. Nahanap na natin ang ating binyen, Datu. Bulong ni Tala habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Wala na akong mahihiling pa. Ako rin, Tala. Ang tanging pangarap ko na lang ay ang tumanda sa tabi mo, sa tunog ng iyong awit, at sa bango ng mga sampagita sa ating bakuran. Sagot ni Datu habang inakbayan ng asawa at ang kanilang anak. Ang kwento ni Tala at Datu ay naging isang alamat sa kanilang nayon. Isang kwento tungkol sa isang ngoy sao buoy som na dumaan sa pinakamadilim na gabi upang mahanap ang kanyang tunay na liwanag. Itinuro nila sa lahat na ang bawat sugat ay may layunin at ang bawat luha ay maaaring maging isang perlas kung hahayaan nating pagalingin tayo ng panahon at tunay na pag-ibig. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagbibigay ng gintong kulay sa dalampasigan, nagsimulang kumanta si Tala ng mahina. Ang kanyang himig ay humalo sa bulong ng hangin at sa awit ng mga ibon. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil upang makinig sa isang awit ng tagumpay, katarungan, at walang hanggang pag-ibig. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang boses na dati ay itinago sa dilim ay mananatiling umaawit sa ilalim ng mga bituin, malaya, matatag, at puno ng liwanag. At sa huling nota ng awiting ito, napatunayan na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa nagkasala, kundi ang pagyakap sa kapayapaang matagal nang ninanais ng ating kaluluwa. Mga mahal kong tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong iabot sa inyo sa pagsama sa bawat hakbang ng paglalakbay ni Tala at Datu mula sa simula hanggang sa dulo. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, lalo na ang mga tagpo ng matinding pait, noong gabing mawala ang lahat kay Tala sa gitna ng ulan, ay tila nadudurog din ang aking puso sa bawat letrang aking inilalathala. Ang bawat luhang inyong naramdaman
ay bahagi ng aking sariling damdamin na ibinuhos ko upang mabigyang buhay ang kanilang pakikibaka. Ang kwentong ito ay hango sa mga damdamin ng katatagan at muling pagbangon na madalas nating makita sa ating paligid, ngunit madalas ding hindi napapansin. Nais kong ipaalala sa inyo na kahit gaano pa kadilim ang langit at kahit gaano pa kalakas ang unos, palaging may isang bituin na nagniningning para sa atin. Ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay parang maliliit na buto na itinanim sa ating puso. Kailangan lang natin ng pasensya at tiyaga upang makitang muli itong mamumulaklak sa gitna ng ating mga pagsubok. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, sa pagkakataong ito, nais ko kayong tanungin at hingin ang inyong saloobin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, kaya mo rin bang buksan muli ang iyong puso para sa taong naging sanhi ng iyong pinakamalaking pait at paghihirap? Sapat na ba ang taos-pusong pagsisisi upang gamutin ang lahat ng mga sugat na iniwan ng nakaraan? Nais kong marinig ang inyong mga kwento at opinyon. Mangyaring ibahagi ang inyong nararamdaman sa comment section sa ibaba dahil ang inyong mga tinig ay mahalaga sa amin. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at haplos sa inyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Mag-subscribe rin kayo para sa marami pang mga kwentong punong-puno ng damdamin, aral at pag-asa. Hanggang sa muling pagtatagpo ng ating mga puso sa susunod nating paglalakbay. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat.